Saan tayo mapapanood, Master Judea? Mapapanood tayo, of course, sa SMNI, kapartner mo sa balita at serbisyo. Of course, meron tayong Rumble account. Then, syempre, meron tayong mga iba't ibang mga FB pages ng SMNI. Yes. At ano pa? Yung Boss Dada TV and Coach Oli Facebook page. Mukhang puyat si Boss Dada, no? Ano na yan? Na tayo po ay mapapanood dyan, mga bossing. Nako po, Ayan, talaga naman. syempre. Siyempre sa Facebook page ni Banat Bay, tayo rin po ay Of simulcast. course. Oo. So, nako, it's Monday. It's Oo, Monday. Napakadaming mga balita na Ang dami. naman. Ano, matindi. And looking fresh kayong dalawa. Ay, Parang syempre. kahit hindi naligo, Alam mo, talagang pagka- fresh na fresh pa rin. No? Siyempre, Ganon? kapag ka-Monday, kailangan laging... Si Coach Oli naman lagi namang spooting. Siyempre, alam mo na, baka may masabi si Mike Abby dyan, sabihin. Siyempre. Oo, yung suot ni Coach Oli paulit-ulit. Laging nakapamada no? Oo. But anyway, balitaan nyo ba yung bigas na pinamimigay ngayon? Nako. Parang 2 kilo ata yan, may pangalan. Miss Romualdez Rice. Ay, matindi ha, yung Romualdez. Pero- Magkano kilo nito? Hindi ko alam kasi ang pagkakasabi doon sa napanood kong balita kanina na di umano, ito ay expired. Nako. Talaga. So, napaka-epal na. Bulok pa. Bulok pa. Aba, kasi bulok nila. Kaya pala. At ang hindi nga natin alam kung ito ba ay nanggaling sa sarili nilang bulsa or baka sa kaban ng Palagay bayan. ko, dapat sa bulsa nila nang galing yan. Pangalan nila nandyan eh. Hindi naman nila pera. Kung halimbawa galing sa taxpayers' money, hindi kanila yun. Sa Pilipinas yun. Unless sila na may-ari ng Pilipinas. Parang tingin ko nga, parang gusto nilang ariin kasi parang sila na gustong masunod. Ayaw nilang pakinggan ng taong bayan. Tapos, ayaw nilang pakinggan ng taong bayan pero namimigay sila ng sira ng bulok na bigas. Hindi, consider, kahit nasabihin na natin na hindi bulok ito, pero the fact na ipinamimigay mo sa tao, may pangalan mo. Dapat. So ano to, magninegosyo ka ba ng bigas? Kaya ito yung introduction mo? Baka ito, Daming pautot, no? Daming pautot nito si Tamba. Alam mo, hindi kaya ito yung mga nahuli sa Bulacan na, di ba, yung mga smuggled rice dati na medyo, ilang buwan na ba yun? Tagal na. Kaya medyo parang nagkakaroon ng amag-amag siguro. hindi, yun confirmed ba na luma daw itong bigas na ito? Yun, kanina napanood natin doon sa Laban Kasama ang Bayan. Di umano, sabi ni Ka Eric, medyo expired daw ito. Expired na daw yung Expired. bigas. So, ibig Natikman niya. Hindi, ibig sabihin kasi, pag expired ang bigas, hindi mo siya makikita na expired. So, parang ang pagkakaintindi ko dyan, may amoy, May amoy. may babaho, na kahit aso, hindi mo pwedeng kainin. Naku, talagang bigas nga nila ito. Bigas. Kasi mabaho, Yan. bulok, may amoy, Pang-aso. pang-aso. Mga aso Ayan sila. naman pala. Matindi ha, matindi. Antindi. Ibig sabihin, kanina, yan ang balita ni Ka Eric sa ano? Isa ito sa mga pinag-usapan nila. Hindi Oo. mainit talaga. Kasi kung hindi nila ibig sabihin na pinag-usapan nila, talagang ito kasi Boss Dada at Coach Oli, ito ay talagang trending ngayon sa social media lalo na sa TikTok. Kaya naman kailangan natin pag-usapan kahit papaano kasi hindi po pwede yung ganito, nasasanayin mo yung mga Pilipino sa mga bigay-bigay, 'di ba? Well, Bigyan mo ng trabaho, bigyan mo ng pagkakakitaan kasi yung bigas na yan pag sinaing mo yan ngayon, bukas wala ka ng bigas Yung ganyan, kakonti, 1.5 kilo, 2 kilo. Band-aid solution, no, Coach Oli? That's the right term. Coach Oli, anong masasabi mo pa dyan? Pautot. Kasi may kakornihan talaga to si Tamba. Alam niya talagang kulelat siya Ang masama nito, ang dami pang vlogger na bubulag nito. Ang dami pang pumupuri kay Tamba. Paano hindi pumupuri? Nakita mo naman yung mga kumakalat na audio recording. Cast to cast. Cast to cast basis to. 1530. Ano sabi? At hindi lang to isang buwan, 2 buwan. Walang hanggang 2028. Hanggang 2028. Hindi importante rito kung DDS ka o BBM ka. Ang importante rito, ipopromote natin yung boss natin. Yes. Sino kaya yung boss na yun? Parang narinig ko, no? Oo, ewan ko. Yung parang nandun sa bigas kanina. Kumakalat na yan. Pero ang mga, ang mga politiko sa Pilipinas, well, actually, worldwide ganito ginagawa. Lalo na sa mga third world country. Correct. Yung mga mahihirap, kailangan nilang manatiling mahirap. Kasi nga, yung mga mahihirap, mas madali silang madali silang mauto. Busugin mo lang, bigyan mo lang ng konting halaga, gagawin na niyan yung gusto mong ipagawa. Correct. Like for example, no, yung Makati, di ba? Merong 2 mukha ang Makati. May lugar na mayayaman, may lugar na mahihirap. Tapos ngayon,
parang kinikip na ito mahihirap dahil dito nanggagaling yung marami sa mga boto. Kaya lang ang problema, yung part ng Embos napunta na doon sa Taguig. Paano ba yan? Pinakamalalaking mga boto. Pero in fairness sa Makati, napakaganda rin naman ng ginagawa ng Makati LGU pagdating mo sa pagbibigay ng ayuda. Consistent yun. Sila talaga yung nauna ron. Kaya nga nabuo yung ganito tayo sa Makati. Ang problema kasi sa pagbibigay, kung programa ng gobyerno, minsan kasi naididikit doon sa mga nakaupo na nagbibigay. Feeling nila, yung ibinibigay sa kanila, galing doon sa politiko. So minsan, nagiging na siyang form of bribery or form of vote buying sa early stages pa lang. Correct. Exactly. Vote buying yan. Kaya alam mo, hindi dapat binibigyan ng pangalan yan. Alisin nyo. Medyo ano yan. O kaya, lagyan nyo na lang ng gobyerno ng Pilipinas. Gobyerno ng Pilipinas, o kaya, halimbawa, City of Makati, City of Taguig, mga gano'n. Sa Makati, ganyan. Walang mga mukha ng mga politiko. Wala. In fairness, kala Abi Binay, talagang Makati. Yan kaya lang, syempre, alam naman natin. Hindi, baka merong mukha, hindi mo lang nakita. Wala talaga. Grabe naman. Bilang data nakalagay. Hindi naman porket madilim, ganyan tayo. Ako rin naman, madilim din naman ako. Ganun pala. Hindi, pero sa Makati, in fairness sa Makati, paano ba namang lalagyan mo pa ng mukha? Mulat-mula naman, sila lang naman ang may hawak ng kapangyarihan sa Makati. Wala namang pagpipilian. Hindi na nila kailangang lagyan ng mukha. Ayun lang, just by saying Makati, ang maiisip mo kagad, yung pamilya na naghahawak sa Makati. Pero ito, gusto lang namin ipaintindi sa ating mga kababayan na kahit pag nagbibigay yung mga politiko, huwag po nating iisipin na sa kanila po galing yan. Huwag po nating sasambahin na ito, binigyan ako na ganito kaya ito, utang na loob namin. Hindi po utang na loob yan. Sa inyo rin po galing ang pera na ipinambili dyan sa binibigay sa inyo. Di ba? Lalo na pag may pangalan, ito kasi mali po yan. Hindi dapat tanggapin nyo, okay lang, yung bigas. Tanggapin nyo, pero huwag nyo iboboto. Ngayon, pag tinanggap nyo, bulok, palo mo sa ulo nila. Balik mo sa kanila. Bakit kayo nagbibigay ng bulok sa amin? Pero yung natanggap nyo pera, yung pinanggastos nyo dyan, kompleto. Mas actually deserve naman natin mga Pilipino yung mga ayuda na yan dahil syempre at least yung pondo yung pera ng taong bayan napupunta sa atin o sa mga kababayan natin mahirap. Kaya lang ang problema nga kasi ginagamit itong pondo ng gobyerno para magbigay ng ayuda para ma-instill sa mga tao na kami yan. Kapag ka nawala kami sa pwesto, hindi mo na matatanggap yan. Parang gano'n ang gusto may palabas nila, which is wrong. Kasi ang gobyerno hindi dapat namin makapili, di ba? Katulad ng mga nababalitaan natin ngayon, yung pamimigay ng mga ayuda, parang bumabalik na naman sa dati na yung mga kakampi lang na naman ang nabibigyan. Yung iba, mukhang pinapaasa lang. Di ba? Ayan, ito. Galing kay Mel on the Go. High grade ba yung Romualdez rice or low at poor quality yan? Well, according to Eric Celis, medyo mukhang poor quality ito. Kasi syempre, sabi nga nila, ang mga mahihirap, huwag na kayong kumain ng masarap na bigas. Kaya nyo na ito, sanay naman kayo dito. Parang gano'n ang ibig sabihin. Sanay naman kayo dito sa mga ganitong bigas. Ito na lang bibigay namin sa inyo. May amoy daw, sanay naman kayo. Kaysa wala kayong kainin, di ba? Sabi nga nila. Alam nyo sa mga politiko, porke kayo, masasarap kinakain nyo, huwag nyo nang ipamukha sa mga mahihirap na wala silang pambili. Bibigyan nyo, kung magbibigay kayo, mga sampagita, dinurado, di ba? Yung masasarap, no, kahit yung tipong hindi masarap ang ulam. Ang ulam, yes. Di ba? Makakakain ka na maayos. Lang, pwede na. Ginamos lang, kasi masarap ang bigas. Yes, yun ang importante. Kung rice bibigyan mo eaters tayo. Yun. Kung bibigyan mo ng expired at sirang bigas, kahit anong sarap ng ulam dyan, baka hindi mo makain. Yan nga yung sinasabi natin, syempre, yun nga, kung ano yung uri nung kanilang ipinamimigay, ganong uri. Nagre-reflect. Uri nung mga nagbibigay. Parang nagre-reflect sa kanila. Yes. Grabe. Again, abangan natin yung mga balitang yan patungkol dyan sa mga balitang bigas-bigas na yan. Masigurado tayo may mga development yan. Correct. And I think meron na ring statement ang House of Representatives tungkol dyan, pero hindi pa natin wala pa tayong official na report tungkol doon. Pero may isa pa pong nangyari ngayong araw na to na kailangan po nating ipagbunyi. Yun. Ipagbunyi dahil ito po ay isang patunay na ang justice system sa Pilipinas ay gumagana.
Yo. Congratulations, Madam Leila de Lima, Nako! sa inyo pong pagkaka-acquit sa inyong kaso, yung huling-huling kaso niya, na-acquit na po siya. Yan. Senator Leila, Congratulations. nako, napakasarap kumain ng victory banana. Palakpakan natin si Sarap kumain ng si Senator saging. Laila. Palakpakan. natin. Ito, di ba sabi natin, di ba? Kailangan nahanap tayo ng mga balita na kailangan natin palakpakan, hindi lang natin binabanatan. So ito isang magandang indikasyon. balita. Na magandang gumagana. balita, yes. Na That the gumagana ang justice hustisya sa system Pilipinas. in the Philippines is working. Kaya congratulations, magbanana queue tayo. Mamaya, lilibre ko kayong dalawa. Turon, lahat Sige. ng klase ng saging. May saba. Yes, Yan. ililibre ko kayo. Oo. So, Master Judea, Coach, anong masasabi mo rito? Kusang loob yan, ha? Pero ako, Hindi no, ko hiningi yan. sa sinabi mong, Kusang loob. Basta ako nagbigay. nung sinabi mong kusang, may gumagana pa ang hustisya sa Pilipinas, parang kinurot yung puso ko. Alam ng toko, ang daming ebidensya na nakita dito. Well, again, ang daming ebidensya na nakita dito. nag-recant kasi yung mga primary players dito, yung mga testigo. Yan. Yun na nga yung sinasabi natin. Kaya nga, mamaya, maire-relate natin yan sa kaso ni Teves. Congressman Arnie Teves. Pero focus muna tayo rito. Katulad ng, di ba, nakita nyo naman, yung ibang mga nagre-request ng tawag doon, yung ICC investigation sa drug war dito sa Pilipinas. Dapat ibasura na yan. Bakit? Tingnan mo naman, Leila de Lima, ang daming ebidensya. Pero dahil na nag-recant yung kanyang mga testigo, ayan na ngayon, malayang-malaya na si Madam Leila. So congratulations sa'yo. Congratulations pa rin. Ibig Kaya sabihin, dito malalaman natin kung may double standard sila eh. Kasi, kita nyo naman, pinakawalan nyo yan. O di may hustisya. So, hindi na pwede dapat ang ICC dito. Kung hindi kayo double standard. Yes. Pero kung kakampi nyo, or nililigawan nyo maging kakampi. Kasi ako, yan ang basa ko dito. Talagang nililigawan ng dilaw kasi hindi nila kaya ang Duterte. Real talk lang po. Hindi nila kaya Duterte, kaya nanliligaw sa dilaw. wala na. Actually, wala nang Duterte sa gabinete eh. Umalis na si Madam Inday Sara eh. So, VP na lang siya. Hindi na siya member ng cabinet. So, siguro... Which is good dahil si VP Sara Duterte ay malaya na makakapagpahayag ng kanyang damdamin ukol sa mga issue na nangyayari sa ating bansa. Wala nang pipigil sa kanya eh. Kung Hindi na sa magpapahayag siya. Kung magpapahayag. Kung Pero magpapahayag siya. abangan natin kasi sabi ngayon hindi siya magsasalita hanggang July 19. So, let's hope na talaga namang kokontrahin niya or So, magsasalita siya regarding sa hindi magagandang nangyayari sa ating bansa ngayon. Na-dismiss ito ha. Isa pang na-dismiss. Yung kay Kerwin Espinosa, na-dismiss din yan. Oo, lahat na lang na may mga kinalaman sa droga, parang nagtataka ako. Yung kay yung tax evasion case ni Maria Ressa, na-dismiss dismiss din. na rin. Ang Oo. ingay dati niyan. Ang ingay dati, pero tingnan mo ngayon, ngayon. wala Ang tahimik ni Maria Ressa. Ano sa tingin- Maliwanag pa sa sikat ng araw yung nangyayari. ibang klase. Ano sa tingin nyo? Mukhang nagkakausap-usap ata kaya. Nagkakausap-usap pa. Hindi, masaya sila sa gobyerno. Magandang takbo ng gobyerno para sa kanila. Kaya hindi sila nagre-reklamo. Noong Hindi panahon ni PRRD na maayos ang presyo ng mga pagkain natin. Correct. Nagkaroon ng pandemic, libre ang mga bakuna, ang daming mga highway, ang daming mga programa. Di ba? Ang daming mga NPA nagsisuko. Ang passport natin 10 taon na. Oo, nako, salamat. Oo, ang ating mga lisensya, Nako, 10 taon na rin. Salamat. So meron. Tapos, Yossi, bawal na mag-Yossi. Bawal na. Parang sa Davao, di ba? Oo, talaga. Kung mag-Yossi ka, doon sa designated smoking area lang talaga. Hindi ka mo pwede mag-Yossi kung saan-saan. Pero bakit maingay sila nun? Hindi ko alam. Siguro hindi nila nagugustuhan yung magandang Pilipinas. Gusto nila magulo. Yung magulo. Okay. Kita So, naman magulong natin ngayon, di ba? Pilipinas ang gusto nila. Hindi ko alam. Baliktad ang pag-uutak or may naambunan. Hindi natin alam. Sabi nga nila, pag diba, busog yan, hindi magsasalita yan, matutulog yan. Katulad ng baboy, pag ang baboy nag-iingay, sigurado gutom yan. Pero ako pag may kwento. busog, hindi magsasalita yan. Sige. Kasi minsan, pagka ganyan alam nilang alanganin, naghahanap ng kakampi. Naghanap ng kakampi sa babae. O yan, natagpuan nila si Dilima. Ay! Hello! Saba! Nakahanap ng kakampi. Hello, Jonel. Janelle? Tago ka na.
Janelle! Di, may kaibigan din akong Jonel eh. Ganyan, yung kaibigan kong Jonel, ganyan na tuloy tawag ng mga kaibigan. Magpapalit na ng pangalan sa visit eh. Kasi ang tawag na namin sa kanya, hey, Jonel. Janelle! Anyways, frailties of a woman. Party! Okay, so anyway, no? Ayan, no, ito. Kinumpirma ng Secretary of National Defense na tinanggihan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council na maglathala ng schedule ng RORE mission sa Ayungin Shoal. Sinalungat naman ng DND Chief ang naunang pahayag ng isang opisyal ng Malacanang hinggil sa June 17 incident, si Creslin Catarong sa balita. Binigyang diin ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi misunderstanding o accident ang insidente noong June 17 sa Ayungin Shoal. Ang mga katagang ito ay taliwas sa unang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong nakaraang linggo. No. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. Binigyang diin din ni Teodoro na hindi minamaliit ng gobyerno ang naturang pangyayari. Sabay sinabing ito ay isang agresibo at iligal daw na paggamit ng dahas ng China. Muli namang nanindigan ng Pilipinas na hindi isusuko ng bansa kahit 1 pulgada o milimetro ng ating teritoryo sa anumang dayuhang makapangyarihan. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit sa kanino man. We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. Gayunpaman, inihayag ng DND Chief na patuloy na naghanap ng mapayapang solusyon ng Pilipinas sa isyong ito at hindi mag-uudyok ng digmaan. Samantala, inanunsyo pa ni Teodoro na tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng National Maritime Council na maglathala ng schedule ng rotation and resupply Aurora missions sa Ayungin Shoal. Idiniin ng kalihim na hindi humihingi ng pahintulot mula sa sino man ang Pilipinas sa pagganap nito ng mga sinumpaang tungkulin sa West Philippine Sea. Ito rin ang sinabi ni Anyo at inihayag na regular na ipagpapatuloy ng Philippine government ang RORE missions. The President has decided, he said, there will be no publication of future RORE. But RORE is a regular and routine activity of the government to resupply and replenish our soldiers in BRP Saraman. Sa kabilang dako, nagbigay naman ng tugon si Secretary Anyo doon sa mungkahi ni Senator Francis Tolentino na i-convene ang National Security Council para pagpulungan ang karampatang sagot sa ginawa ng China noong June 17. I think it's about time that the President consider convening the National Security Council, considering that Executive Order 115 circa 1986 can now be invoked. Kailangan na to kasi involved na yung peace and security ng ating bansa. At this moment, we are not recommending for the convening of the National Security Council. However, the President has the discretion to convene the full council or the executive committee anytime. Sinagot naman ng Department of Foreign Affairs ang tanong kung pinatawag na ang Chinese envoy kaugnay ng insidente. There is this certain moves, except that si Secretary will be here later tonight and that things will kick in and the possibilities. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News. Okay. Ano ba talaga? Ba't ba ang gulo-gulo nyo? Ano ba talaga? Kanino kami maniniwala? Sa Executive Secretary o sa Department of National Defense? Or kay sa Presidente mismo? Hindi, kasi yung posisyon ng ES, yun na yun. Salita kasi ng technically, Presidente. Yun eh, Little President, alter ego yun eh. Ayun. Sabi nga ni Mike Abe, after ego. After ego. After ego Grabe ng naman yun eh. yan. After ego ng Presidente yun. So, syempre kung ano sasabihin ng Executive Secretary, yun na din ang posisyon ng Presidente, most Correct. likely. Pero, ayun na nga, kaya ang gulo-gulo rito dahil ang daming Presidente ng Pilipinas. Correct. Oo, meron pang may Presidente ng Pilipinas na nasa DND, may Presidente ng Pilipinas na nasa Executive Secretary, may Presidente rin na Special Assistant to the President, may Presidente rin na asawa.
Ang daming presidente. Ang gulo-gulo na talaga. Pero, Master Judea, anong reaction mo pa? Alam mo dito, mga kababayan, kung ganito yung nangyayari, na nagsasaliwaan, na animo yung mga choir na sintonado. Diba? Iba-iba tono? Iba-iba ang tono. Matindi, Hindi, wala pong mangyayari sa bansa natin pagka ganyan. Kasi sila nagbabanggaan eh. Diba? Kasi dito sa Pilipinas, dapat, ito kasi itong problema sa West Philippine Sea, marami pong mga ahensya ng gobyerno, ang medyo sakop niyan. Okay, katulad nitong DND, di ba? At iba't iba pang mga uri ng sangay ng gobyerno. So dapat lahat sila dyan, iisa ang tugtog na isinasayaw. Kasi parang nakikita natin yung tugtog cha-cha, sumasayaw sila pandango. Diba? So dapat parehas yung sayaw doon sa tugtog at parehas yung tono doon sa tono na kinakanta ng iba. Kaya nakakalungkot na ganito nangyayari. Sila nagbabanggaan. Coach Oli. Alam mo, masasabi ko dito, pagka may problema ang grupo, ayan, hindi na naman ako Nag-English, minsan lang mag-English. Minsan lang mag-English. Hindi ko narinig talaga naman. Ulitin mo, maalala ganito, mo pagka may problema ang grupo, mahina ang leader. Ganyan lang kasimple yan eh. Kung sila nagkakagulo at mayroong lideran at ang daming little leader, galing-galingan. Galing-galingan. Ang dami talagang magagaling-galingan dyan. Yeah. Ganyan po. Kaya po dito meron tayong vacuum of leadership. Yun ang pinakaugat ng problema dyan. Kasi isang utos lang naman yan sa ibabaw eh. Eto tayo. Pansinin nyo, ang grupong matindi or ang isang gobyernong matindi, isang utos lang. Eto, direksyon, lahat sila ganun. Eto, parang watak-watak eh. Diba? So, kailangan siguro palitan natin yung ulo. Nako, Diyos ko po. Grabe talaga. na. Pero alam mo, yan ang sinasabi nila. Kapag ikaw daw ay galing-galingan, bait-baitan, mapupunta ka sa langit-langitan. Kaya nandito po ngayon si Professor Ana Malindog. Isa pong napakalupit na geopolitical analyst. Magandang gabi po, Madam. Pakibigyan nga po ng klaro itong mga nangyayari ngayon kasi kami gulong-gulo na. Opo, oo. Magandang gabi po, Ma'am. Ma'am Ana. Magandang gabi, Boss Dada, Coach Oli, and Master Judea. Maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin dito sa inyong programa at ako'y natutuwa at ako'y natatawa sa mga... Well, nag-agree ako sa lahat ng sinasabi niyo actually. Sige po, Ma'am. Oo, dahil totoo naman, di ba? Una, nagkakaiba-iba ang statement ng mga top-ranking officials ng bansa. Tulad ni Gibo Chodoro, ang ating Secretary of National Defense, parang kinontradict niya ang naunang statement ng ating Executive Secretary na si Bersamin. And you are right, the Executive Secretary, ang tawag nga dyan is Little President. So, I don't think nag-press con si Bersamin without the knowledge or even the permission coming from the President. Diba? Nagkaroon siya ng sarili niyang press con at ang sinabi niya na it's a misunderstanding, the Philippines is not ready na ma-invoke yung MDT, ito ay parang the government, Philippine government is ready to talk and to work it out with China. Tapos doon sa may sinasabi din siya na may mga recommendations sa President through the council. Ano ba yung council na yun? Nakalimutan ko yung pangalan, pero it's all about the council that manages like the issue in the West Philippine Sea or the South China Sea dispute na na ipapublicize parang ipapublicize nila or ipapaalam nila siguro sa Chinese counterparts na we will do a resupply mission para hindi magkaroon ng gitgitan. Kasi ang tingin ko kay Bersamin nung nagkaroon ng press conference siya, he is really probably trying to de-escalate the tension and to stabilize the situation in the South China Sea na hindi na maulit ito. At ang sinasabi nga niya, ang pinaka-importante dito is ang national interest ng bansa. Which is alam naman natin kung ano yun. Dapat hindi magulo, hindi tayo mauwi sa gera at magkaroon ng peace and stability of the Philippines and of the region, ma-maintain mo. Pero out of the blue, June 24, bago ang statement na naman, parang tinuligsa ni DND, ni SND, ang mga pronouncement ni Bersamin. So ang sinasabi niya, according to the President daw, wala nang publication or hindi na ipapublish yung resupply mission kung kailan hindi mag-a-ask ng permission sa China or not necessarily permission but not informing China to a greater extent na magre-resupply nga tayo ng ating tapos
ang kanyang categorization sa nangyari sa incident is an aggression, or it's like parang it's a very serious, it's a parang trying to blame China on that part, na parang abuse of power authority. But we need to understand na if you really look at what happened last June 17, medyo may ano dyan. Kasi on the part of China, it was Coast Guard. On our part, it was a military operation. And according to reports, hindi pa nangyari ang ganitong escalation in the last 10 years. This is first ever high level. To a certain extent, medyo na-escalate talaga ang tension in the last 10 years. Imagine that, in the last 10 years, ito yung kauna-unahan na ganito yung level of escalation ng tension. At May nagkaroon nasaktan talaga pa ng sagupaan. At saka, may mga ang isa sa yung daliri, lalaki, naputol, but it was actually accident. And at the same time, may mga sinasabi na may na-injure na mga Navy natin. Pero kung titignan mo, napakaano dyan kasi we are yun ang mahirap sa ating gobyerno kasi hindi nila tinitignan yung sitwasyon talaga sa, well, of course, they will not admit that. Pero dito, kung titignan mo talaga, CCG as against Navy. Navy on our side, CCG sa kanila. Kung titignan mo yan sa in a world, kung titignan mo from hindi from the Philippines perspective, from a regional or international perspective, ang tingin talaga ng tao dyan, hindi maganda sa Pilipinas kasi Navy ang pinadala mo. It's a military operation as against to CCG na civilian. Armado tayo, hindi mo parang pwedeng lumalabas. sabihin, armado tayo Hindi mo pwedeng sabihin na ang aggressor doon is Chinese. Kasi ang kanilang armas is mga mga itak, bolo. On our side, there was a report na long-range high-level military arms na na-confiscate na-confiscate sa atin ng mga CCG personnel. So, makikita mo, doon sa atin, armed tayo. Sa kanila, bolo at ano. So, in an international perspective, ang optics niyan, hindi makikita ng mga taga-ibang bansa o taga-ibang mga nationality na ang aggressor is the Chinese. Kasi, kahit anong sabihin pa natin, that area is disputed. And that is not our territory. Yes. That's part of our EEZ. Yes, At Prof. that's Ana. not even part of the arbitral ruling. Prof. Ana, meron pong sinabi na sa Mutual Defense Treaty, yun daw pong update which is yung non-kinetic na mga attacks or non-kinetic na reasons para yung hindi ka makapaminsala or non-kinetic na mga pagkapinsala pwede na daw pong gamitin as para ma-activate yung Mutual Defense Treaty. Ano pong paliwanag doon? Kasi hindi naman ang Mutual Defense Treaty if we are being attacked militarily speaking. Pero in that case, tayo bang in-attack? Militarily speaking, tayo ang military, tayo ang nag-send ng military mission Sa video po natin, tayo ang in-attack. Pero sa video nila, mukhang iba Baliktad. rin. So, The other way ayun. around. Sige po, diretso, ma'am. Hindi, ang tanong kasi doon is, yun nga ang mahirap dyan kasi there are two sides of the story. Pero ang tignan mo na lang is kung anong hawak na armas ng mga CCG at anong hawak na armas natin. So yun And also, the mere fact that CCG is civilian and white ship, and that mission was a military operation. And that was even... Anong sinabi ng AFP? Inamin nila na it was military operation. In the very first place, dun sa nangyari, June 17, anong sabi ng PCG? It's not their operation daw, kaya hindi sila makapag-comment on that. Kasi hindi sila ang nag-handle ng operation. And sino nagsabi nun? PCG ang nagsabi nun. It was printed in all newspapers. Pero Ma'am Ana, di po ba? Ng AFP, di ba? Na military operation nga yun. Ma'am Ana, di po ba ang Coast Guard? Ang Coast Guard ng China is considered as part of their military group. Civilian. Sa atin ang civilian. Sa kanila yata Sa kanila, military. hindi naman sa fully military yan because lahat naman kasi ng law enforcement agency ng China, to certain extent may connection siya doon sa kanilang tinatawag mong military. Pero at the end of the day, ang Coast Guard nila is still considered as a civilian, or it's more of a white ship. So pag sinabi mo kasing white ship siya, hindi siya armed with arms like mga guns or mga high-powered arms. Hindi.
Hindi siya ganon. So, hindi siya considered from hindi siya pwedeng panggera or pang ganon. Hindi. Ang ano lang siya talaga, patrolling lang siya at saka reprimandation. So, they will never use like mga guns or mga hard weapons or, hindi ganon. Water cannon is one because that is in terms of Coast Guard operation. Kapag may kailangan i-reprimand is possible. Hindi lang naman silang gumagamit niyan. At saka yung mga itakbol siguro in that case. Pero hindi siya armed na weapons talaga. Hindi. So in that sense, ganun ang kanilang composition. Pero sa China kasi, they have a different system. Sa atin kasi, ang pinadala natin, Navy SEAL. So military talaga siya. So makikita mo yung difference ng dalawa. So ang hirap siguro sa Pilipinas, ang sinasabi nila it was a violation daw and use of force. Which is very ang hirap kasi sa atin, ang hilig natin gumamit mga words na use of force. Anong force ba ang ginamit ng CCG at anong force ang ginamit? Anong mayroon tayo? Prof, may question po ako, Prof. Master Judea po. Sinabi niyo po kanina na ito po ay gray ship, no? Ito ay military Navy SEAL po tayo, NAVSUG, no? So sa tingin niyo po ba, ano po ang purpose nila kung bakit sa kauna-unang pagkakataon ng maraming taon na po na hindi nangyayari ito is Navy SEAL po natin ang sinend nila. Ano po ba ang, ano kaya sa tingin niyo po, ang purpose nila dito? Mang-inis? Mang-inis o ano? Hindi. So, ang tingin ko lang naman, ako to, no? Hindi to gobyerno or whatever. Ang tingin ko lang dyan is, probably they're really trying to test the waters kung ano ang maging reaction ng China kung may karoon ng ganong operation. At the same time, it could have maybe perceive as well na medyo provocative nga. May provocation ka. Kasi 'di ba, ang RoRo mission mo, usually ang ginagawa natin is hindi ganyan na clandestine ang dating. Medyo we had around 20 or 21 successful RoRo resupply mission operation within the last year until the middle of this year or first quarter of this year. Kay Admiral Carlos, marami tayong successful resupply mission. Hindi naman umabot sa ganyan eh. So ang tanong ko ngayon, bakit sa pagre-resupply na mission natin for the 20 or 21 na successful, hindi ba nila alam kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin para mauwi tayo sa ganon? 'Di ba? Parang 20 successful resupply mission, di alam mo na ito yung successful, ito yung gagawin natin at hindi na tayo mag-deviate dyan. Bakit mo ginawa itong military operation? Pinalitan po nila yun. Oo, parang nangyaring ganito. 'Di ba? Parang anong nangyari doon? Ano ba yung nyo? Ano ba yung purpose nyo? Alam na nyo naman, siguro naman ma-anticipate nyo kung anong mangyayari at ano ang reaction ng China on that side, di ba? Parang hindi naman siguro rocket science yan na hindi mo ma-anticipate kapag binago mo ang operation mo. At Prof. Ana, so is it safe to say na pabiktim lang tayo? Yung ginagawa natin na kasi gawain to ng iba eh. Pabiktim, yung pala tayong aggressor. May naman yun, ha? Well, ang ano kasi dyan, if you really, of course, the current government will never admit to that and will not admit to that kind of conclusion. Pero kung titignan mo dyan, analyze mo from a very objective na perspective, given na military operation at against the CCG, siguro, mayroon kang parang ang nangyari dyan is you created some kind of theatrics, political theatrics and dramatization, trying to paint a picture na, China is aggressor or China is a bully and then trying to get the sympathy of the international community na, alam mo yun, kami yung biktima, inano na naman kami ng China kasi ang China is big. But look at the picture. These are CCG as against to Navy. So parang hindi nagtutugma. Alam mo 'yon, yung objective na pabiktim at yung sitwasyon. Pero madami pong mga statement ngayon nilalabas ang side ng Amerika patungkol dito sa issue na to na may mga nagsasalita na ano na daw to, pwede nang i-activate yung Mutual Defense Treaty. So do you think, Madam, the Americans has something to do with this, itong ginawa ng ating mga Navy?
Yan ay mahirap na, we cannot really tell, no, speculative wise kung ano ba talaga ang role ng United States dito. But one thing that I can see and I can analyze is yung American influence naman talaga when you talk about foreign policy and when you talk about the approach in the South China Sea is very much latent, and nakikita mo talaga may hand. Look, kailan ba, di ba si Powell nagsalita? Kasi nagsalita si Bersamin. Anong sabi ni Bersamin? This is a misunderstanding and this is, parang the Philippines is not ready. And then suddenly, Powell was interviewed in ABS-CBN. Anong sabi ni Powell? Ang sabi ni Powell, the Philippine government has to parang mag-tread daw na baka ang sinasabi niya basically na mag-careful ka na i-de-escalate yung tension sa South China Sea kasi hindi misunderstanding yung ginawa ng China. So, and after that, you have a statement coming from Gibo and the rest na yun, this is not a misunderstanding, this is an aggression coming from China. And we will not anymore publish the resupply mission, contradicting Bersamin totally. So, if you really analyze things, parang sandali lang, bakit nagbago-bago ka agad? Diba? Yun yan eh. Hindi, very obvious naman yan eh. Ma'am, so, final question po, ma'am. May huling tanong ako po sa inyo. Mutual Defense Treaty. Do you think po, pag na-activate ito, the Americans will fight for us? No, definitely not. That's dreaming, no? At the very first place, one thing that we have to understand the Mutual Defense Treaty, there's no such thing as automatic clause na pag sinabi mong i-activate mo yan or i-invoke mo yan, i-automatic na the Americans will help us. No. May proseso kasi dyan at may mga provision dyan. Pag-uusapan yan sa Kongreso pa ng United States kasi doon sa provision sinasabi may constitutional process na sinusunod before you even invoke the MDT. There's no such thing as automatic clause na pag sinabing invoke, agad-agad, supply na dito, magkipaggera na sila on our behalf. And another thing that we have to remember, America will not die for the Philippines over what? Over shoals and rocks and over fish. No, I don't think so. They don't have interest in those things. At saka, wala rin naman silang mahihita kasi hindi naman sila party to the conflict. Though, kapag nag-instigate sila ng gera dyan sa South China Sea, probably they will earn a lot of money because they're producing a lot of weapons and they're selling a lot of weapons. Yun may interest sila. Pero ang tanong kasi dito, ganito. Dalawa lang naman to. Okay, fine. Let us say, put it in a hypothetical situation na okay, makikialam ang Amerika, they will wage a war over the South China Sea and fight for us. Ang tanong, is it really a good policy even? Kasi bakit? Sino ba ang masisira dito kung nagkaroon ng bakbakan? Ang Amerika ba na nasa kabilang side ng Pacific or ang Pilipinas ang mawawasak? At the end of the day, the Philippines is at the disadvantaged situation. Correct. So yung mga sinasabing invoking the MDT, that is not the right way. Ang right way really is diplomacy, talk it out with China, balik kayo doon. Bakit kasi ang hirap ispilingin ng mga to, no? Kadali-dali lang eh. Tignan mo kung paano ginawa ni President Duterte yan noong panahon niya. Kasi walang kiskisan ka. Bawal yun. Mali po yun, ma'am. Mali Yung ginawa yun. ni PRRD. Sila tama, mali si Balik PRD. kanila yun. Hindi po mali yun, ma'am. Mali yun. Kasi pag sinunod nila si PRD, ma'am, ibig sabihin, mas magaling si PRD sa kanila. Hindi naman pwede yun. Oh, come on, give me a break kasi that's an obvious thing naman talaga na mas magaling naman talaga ang si President Duterte. Wala tayong magagawa kasi gano'n naman may kung gusto nilang kalkalin yung records dyan sa South China Sea pagdating sa kung paano na-handle yan, paano naiwasan ang gulo, and yet we still have leverage over China, maganda ang communication, maganda ang economic partnership natin, makikita mo naman yan nung panahon ni Digong. Simple lang yun eh. Bakit hindi ngayon masundan? Kasi po, mayroon kang external force na nakikialam sa national policy at foreign policy ng bansa. Nako, grabe. Napakaganda ng mga mensahe at sagot ni Madam Professor Ana Malindog Uy. Maraming salamat pong muli sa inyong paunlak. Sana po sa susunod pong muli. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat kayo lagi. Take care. Thank you po. Good night. Ang talagang ibang klase talaga yung mga yung mga tuta ng China, no? Ay, nako. Ito nga lagi ko sinasabi. Tuta na naman tayo ng China. Walang iya na yan. Alam nyo naman, kapag ganyan ng mga sagot,
tuta ng China yan. Total China yan. Oo, di ba? alam nyo naman, ganyan mga talaga. trader yan. Oo, sabi ko nga sa Pro-China, inyo. pro-China. Ang apelyido pa naman ni Ma'am is Uy. Oy, di ba? Yung Chinese kanyang yun, husband ay isang Chinese Filipino. Oo. Mo sabihin, kaya ini-interview niya dahil pro-China. Pro-China, Chinese yun Uy, Oo, di ba? pero hindi nila naiintindihan, hindi nila tinitingnan kung ano yung punto. Napakaganda ng mga ipinunto ni Ma'am Professor Ana hindi ba? Pasok na pasok sa banga. Oo, pero pasok na pasok lahat. pero alam mo, kanina kasi may pinakitang bigas. Nako. Oo, walang Bigas ulit. ulam. Ay, may ulam. May ulam na. Tingnan natin kung may Oo, ulam. may ulam na mga bossing. Ito po, ayan po yung May bigas. bigas. Ito po yung ulam, mga bossing, patay Nako. tayo dyan. O, ayan na po. Really? Rasco sardines. Ang sardinas ng mga epal. Sabi ko nga sa inyo, uso ngayon ng mga epal sa Oo, so Totoo meron. to? Totoo to? Ayan, nandiyan dyan sa TV. Akala ko Oo. ano lang nakita ko kanina sa TikTok yan. Akala ko ano lang Nakita nyo naman yung isda, may pakpak. Grabe. Oo, no? kasi Parang lumilipad-lipad yung mga yan. Kung saan malakas ang kung saan malakas, Doon siya nandoon lilipad. yan, lilipad yung mga Doon sila yan. kakapit ngayon. Matindi. Malakas ha? to eh. So ito na ngayon, ang ulamin natin sa araw-araw, pagtanggap natin ng Romualdez rice, ang Okay. Frasco sardines. Yun. Hindi kayo masira siya natin dyan sa mga yan. So pagkatapos... Ikaw, Coach Oli, hindi ka kumakain ng ganyan, alam namin. Oo. Sigurado masisira ang tiyan mo dyan, pero sa amin ni Master Judea, Okay paborito lang. namin yan. Kaya namin yan. Sardinas, lalagyan mo ng sibuyas, saka kalamansi. Ay. Tapos pipigaan mo ng sili Oo, gano'n. tapos bulok na kanin, na Ay, bigas. sarap doon. Sarap doon. Ay, sus, Santa Napakasarap. Maria. Nangyayari talaga sa naman. Pilipinas. Oo. Kung wala na talagang ibang bigas, kakainin na natin yan. Sino si parang Frasco? Mukhang Ay, yung Frasco. Hindi, yung bigas. Yung bigas. Kasi mukhang sinasanay na nila tayo na pakainin ng mga ganyang klaseng bigas. Kasi Yes. mukhang Ito lang ang mauubos deserve na nyo. Ito lang ang Oo. deserve. Sabi ko nga sa inyo, kung di ba ibibigay nila sa mga Pilipino, alam mo kung ba't sardinas yung binibigay nila? Kasi nga, mahirap lang kayo, pang sardinas lang kayo. Hindi kayo pang Kung corned beef. talagang gusto nilang ang mahirap ay makaranas naman ng pangmasarap, mano ba naman lagyan mo ng mga A5 na mga Wagyu yan? Ito A5. ang Wagyu sa inyo. Waxis. Waxis, ay naku. Waxis na Boss D yung Burger. Boss D Burger. Ay naku, kung yun ang ibibigay mo, talaga naman. Ano ba yun sa'yo? Wag yun. Yung sa akin lang ipopromote ko. Ay, masama yan. Hindi mo pwedeng ganyan. Dapat lahat i-promote mo. Hindi, Magkakasama tayo dito eh. Kayo lang nagpo-promote ng sarili nyo. Masama yan, ha? Kailangan lahat. Oo, Teamwork bilhin mo. tayo mga brand. Teamwork tayo. Teamwork. Isa na pinaglalaban natin. Isa ang natin ang brand natin. Kailangan i-push natin lahat ng mga produkto ng brand nito. Tama, pero may isa pa tayong balitang gusto Meron kong pa ba? i-discuss. Sige, akala ko tapos na eh. Hindi pa. Baka meron tayo dyan yung interview ni Madam Inday Sara. Sabi niya, mananatiling magkaibigan. Magkaibigan. Mananatili daw sila magkaibigan kasi nagkaroon po ng exclusive interview ang isang stasyon. At nahinga, di ba sabi niya magsasalita siya sa 19 pa pagkatapos ng kanyang sa official effectivity ng kanyang resignation, which is nag-tender kasi siya ng 30-day notice. So ayun, na-interview siya, sinabi nga niya na dinala niya doon yung kanyang resignation letter, nag-usap sila at tinanong kung kamusta naman ang environment nung nagpunta siya doon. Sabi nga niya na okay naman, nag-usap sila ng maayos, maganda naman daw yung kanyang pagre-release, tinanggap naman yung resignation, and nananatili pa rin naman daw silang magkaibigan. Iyon. Ako naman, ito naman ang side ko dyan. Kung ako yung nasa kalagayan ni BP Sara sa mga sandaling ito, ganun din sasabihin ko eh. Para tigilan na ng mga media yung pagtatanong. Di ba? Ito na, sasagutin ko na kayo para matigil na kayo sa katanong. Ikaw, Consol, ano mo doon? Huwag ka magpa-exclusive dyan. Sa SMNI ka. Baka mamaya, Diktador. Chapchapin yan. Diktador din to eh. Sa SMNI ka lang, diktador si Consol. Diktador ka. Galit ka sa diktador, tapos diktador ka. SMNI lang talaga nagbabalita ng patas. Yun naman. Hindi naman natin may tatanggi yun. Pero, hindi natin alam kung bakit nandun. Kaya ang kasi... ang ano ko naman dyan, ito pala, basahin na lang, ito na lang, i-play na lang natin to. Kasunod nga ng pagbibitiw ni VP Sara Duterte sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chair ng NTF-ELCAC, sinabi ng isang dating tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Harry Roque na malaki at importante ang gagampanang papel ni VP Sara sakaling maging leader siya ng oposisyon. Narito ang balita ni Carla Abellana. Uy, artista to.
Inisa-isa ni Attorney Harry Roque ang mga posibleng dahilan kung bakit tuluyan ng nilisan ni VP Sara Duterte ang gabinete ni Bongbong Marcos. Ako, nung nagsalita si Vice President Sara na ang unit team ay para sa eleksyon lamang, alam ko na malapit na ang pagbibitiw. Kasi alam naman natin na talagang napakadami ng pagkakaiba ng pananaw ang VP Sara at ang Presidente Marcos. Nauna na nga yung issue ng teroristang CPP-NPA at yung pag-uusap ng kapayapaan, no? Na ang sabi talaga ni VP Sara, it is a deal with the devil, no? A pact with the devil. Bukod pa dyan, syempre, narariyan na yung paglusob ng kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ na hindi rin napigilan ni VP Sara na mag-issue ng statement na grabe naman yung dahas na ginamit laban sa Kingdom of Jesus Christ. At hindi lang yan, dahil nandyan rin daw yung banta na pwedeng masuspindi ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte. Idagdag pa ang katotohanang nakikipagtulungan na ang Administrasyong Marcos sa imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Roque, malakas na raw na mensahe ang ipinaparating ng pagbitiw ni VP Sara at tuluyang paghiwalay niya sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi na nga rin daw nakapagtataka ang nangyari dahil naghahanap na ng leader yung mga hindi sumasang-ayon sa mga pulisiya ni Marcos. Marami ang mga tumutuligsa at nagpapakalat ng mga black propaganda laban kay VP Sara na nagsasabing tama lang ang ginawa nitong pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd. Sa kabila nito, hindi pa rin maikakaila na si VP Sara ang pinagkakatiwalaang miyembro ng gabinete ni Marcos, maliban pa siya ang may pinakamataas na performance rating sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan mula noong maupo siyang pangalawang pangulo ng bansa. Ang mga guro nga, hindi maiwasang malungkot ng lisanin ni VP Sara ang DepEd, maliban kasi sa mga pagbabagong ipinapatupad sa ahensya sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara, ay talaga namang napamahal na siya sa mga guro. Lahat po ng surveys, lahat, walang exception, sa nakalipas na 2 taon ay nagpapakita na ang pinaka-aprobadong public servant, ang pinaka-aprobadong departamento sa gobyerno ay si VP Sara at ang kanyang departamento na Department of Education. Bagamat nawalan ng best performer ang gabinete ni Pangulong Marcos Jr., mas mahalaga naman raw ang magiging papel na gagampanan ni VP Sara kung sakali mang tanggapin niya na maging leader ng oposisyon. So malungkot din po sa isang panig na nawala yung best performer in the cabinet. Pero in the long run, mas mabuti po at mas importante ang papel na pwedeng gampan ni Vice President Sara Duterte bilang leader ng oposisyon. Dahil sa mga panahon pong ito talaga, nakakaladkad tayo sa gera dahil lamang sa desisyon ng isang tao at yan ang ating Presidente, BBM. Malinaw naman para kay Attorney Roque kung bakit si VP Sara ang dapat na maging leader ng oposisyon. Unang-una, siya yung pangalawang pinakamataas na halal ng bayan. Mas malaki pa nga ang boto kaysa sa presidente. Pangalawa, malinaw po yung kanilang pagkakaiba ng paninindigan. Hindi lang po pagdating sa CPP-NPA, kundi pagdating na rin sa foreign relations, no? Na yung isa gusto magkagera, yung isa gusto ng kapayapaan at pagkakaibigan para mas maraming pagkain sa pagkainan ng bawat Pilipino. No? Sa huli, ipinaliwanag rin ni Attorney Roque kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng oposisyon sa gobyerno. Importante po ang oposisyon sa demokrasya. Kasi kung wala pong oposisyon, walang mag-fiscalize, walang pupuna sa mga mali na ginagawa ng administrasyon. At naniniwala po ko na sa ngayon, si VP Sara lang talaga ang may paninindigan para punahin ang mga maling polisiya ng Marcos administration, dahilan kung bakit sana tanggapin niya yung paghamon na mamuno sa ating oposisyon. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Carla Abellana, SM9 News. Coach Oli? Galing talaga nito si Attorney Roque, no? Lahat ng mga sinasabi niya, pasok sa bangay. Alam mo kung ako if I have a choice, kasi kitang-kita naman natin, tinutuligsa to, binabanatan to si Attorney Roque, dahil epektibo po. Hindi po lahat ng binabanatan epektibo, Pero kasi iba binabanatan kasi palpak. Pero ito si Attorney Roque, kitang-kita mo, iba hindi niya iniwan si VP Sara. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Kaya sabi ko nga, yun ang nakita ko. Nabudol, pero consistent. Oo, yun.
sabi ko nga, nagbago ang nakuha ni Atty. Roque yung respeto ko sa kanya. Kaya kung may chance, sana, ma-interview natin siya at ulit. bukod sa ma-interview, sana tumakbo to. Ako itutulak natin kasi alam mo, kailangan natin ng numero sa Senado. At matatapang. Ito, hindi umuurong to. Back to si Atty. Roque. Kaya, nako. Tuloy nyo po yan, Atty. Roque. We salute you. Hindi, tsaka ako hindi ko pwedeng kalimutan talaga yung expose ni Atty. Harry Roque na 90 billion PhilHealth Fund. Ngayon. Yun ang hindi ko talaga pwedeng kalimutan yun. Papaalala natin yun mayat maya dahil feeling ko lahat ng mga ito ay smokescreen lang doon sa isang malaking expose na yun ni Harry Roque. Nakita nyo naman, after na ma-expose yun, sandamukal na kagad yung atake sa kanya sa personal, pati sa Pogo. Talagang matindi ang demolition job sa kanya. Tapang na ito. Pinagkinitan. Saka, totoo yung sinabi ni Coach Oli na kailangan natin ng mga tao sa Senado o sa Kongreso na katulad ng tapang ni Harry Roque, ni Atty. Harry Roque. At syempre, sabi ni Pangulong Duterte, ayaw na nila ng pamilya nila na tumakbo sa national position. Pero tayo, nananawagan tayo kay Mayor Basti Duterte, waka naman. Baka ma-consider ninyo na pagbigyan ng panawagan ng mga sumusuporta sa inyong pamilya na tumakbo kayo kahit senador, di ba? Oo. Speaking of Basti Duterte, meron po silang inilansad na party list. Yun po, PPP. Yan, Pilipinong Puwersa ng Pilipinong Pandagat. Oy, naku, talagang suportado nilang magkapatid yan. Silang dalawa ni Pulong. So, suportahan natin yan. Party list yan. Anong vision nitong PPP na to, mga kapatid? Hindi natin sure, pero ayun ang pangalan ay Puwersa ng Pilipinong Pandagat. The party list was created in answer to the need for stronger Dabawenyo representation in Congress. Pero kung ano yung nila, so ibig sabihin, yung kanilang tawag dito, yung sektor. Yung sektor na i-represent nila. Most kasi definitely. tingin ko, mga mangingisda to kasi pandaragat. No? So ito ay makakatulong sa ating mangingisda dahil ngayon parang nawawalan ng kakampi ang mangingisda. Kung mapapanood natin yung mga interview sa mga kapatid nating mangingisda dyan sa Masinloc, Zambales, ay talaga namang naghahanap talaga sila na makakatulong sa kanila at talagang yung tulong na binibigay sa kanila ay puro ayuda, di ba? Ayuda is important. But the thing is, that's a band-aid solution. Yep. Ang kailangan ng mga mangingisda natin ay yung makakapangisda sila ng malaya diyan sa bahagi na yan ng West Philippine Sea. Dahil, ewan ko nga nung panahon ni Pangulong Duterte, sabi ng mga mangingisda mismo sa bibig mismo nila nang galing, na sila ay malayang nakakapangisda. Kasi ito nga, lagi kong sinasabi sa ating mga vlog, na kapag ang isang bagay, sinimulan mo ng mali, hindi yan matatapos ng tama. Ano yung mali dito? Ang mali. Binago ninyo Binago ninyo yung mga ginagawa, yung polisiya ng Duterte administration na maganda naman sana di ba? Maganda naman sana. So ngayon, anong nangyari? Nagka-letse-letse dahil kayo ay gumagawa ng kung ano-ano na medyo parang masasabi natin hindi pinag-iisipan ng mga polisiya dahil tingnan nyo po ay yung nangyayari. Ang kailangan po ng ating mga kababayan ay tulong at kailangan nila makapangisda ng tuloy-tuloy dahil yun po ang kanilang hanap buhay. At kailangan nila ng mga Duterte. Kaya type 1 sa comment section. Type 1 kung sa gusto comment nyong section. maging senador, si Basti Duterte. Kailangan as early as now, ma-involved na siya sa national kasi di natin napakinabangan yung tatay niyan. Masyado dahil late na nung pumunta si PRD, naging involved si PRD sa national politics. Kaya Tsaka gusto nating malaman kung totoo talaga yung panawagan ng taong bayan na gusto talaga din ng another Duterte na mapunta sa nasyonal. Kaya yan, sabi nga ni Boss Dada, type 1 kung gusto nito talaga ninyo. Kasi ayaw namin ng mga sabi-sabi lang. Gusto namin yung nakikita namin yung mga tao. Gusto namin talaga yan. Sige. Kailangan nanligaw tayo. Ilista nyo na yung PPP. PPP, di ba? Sabi nga ni Alisa Viola ng YouTube, sa totoo lang, sino ba talaga ang presidente ng Pilipinas? Hindi nyo alam, binoto nyo yan Binoto nyo, hindi nyo Grabe alam. naman kayo, binoto nyo yan. 31 million ang bumoto nyo, tapos hindi nyo alam. Hindi, ang sinasabi niya siguro is, ang daming mga nakapalibot na mga feeling presidente. Yan nga yung sinasabi natin itong mabalik tayo dun sa pagiging magkaibigan nilang dalawa, I believe that Bongbong Marcos and Inday Sara, kung silang dalawa lang,
okay naman ang relasyon Okay nila naman. Si Bongbong Marcos, okay ang relasyon niya sa Kay mga BP Sara, Duterte, mga pati sa mga Okay. Duterte. Oo. Ang problema, yung mga nakapalibot. Yung mga muyon. Kasi yung mga nakapalibot, Nako. may mga kanya-kanyang agenda. Ano yung sinabi ni Senator Amy na nakapalibot, mga demonyo na Ayun, nakapalibot? mga satanas ang Mga mga satanas. nakapalibot. Teka, Kaya, maputol ko puros- kayo saglit ha. Sige. Saglit lang, saglit. Sige, Kasi sige. inuulan tayo ng one eh. Juan, ay Juan? grabe Oh, naman. Mayor Baste, Mayor Baste, manood ka. Puro pagbigyan one. nyo na kami. Oh, puro ano? puro Puro one. one. Oh, Masyado dire-diretso na, ayaw nako. huminto. Masyado na maganda ang Davao para maging mayor ka dyan. Oo, Hindi, lumabas ka dyan. nagseselos na nga ako sa Davao. Lumabas ka dyan, Mayor Basti, sa Davao. Dito ka sa amin muna. Oo. Kailangan natin mapakinabangan Sa buong Pilipinas. yung ano mo, yung galing sa buong Pilipinas, hindi Ayun. lang diyan sa Davao City. Pero yun nga, katulad sinasabi natin, si Bongbong Marcos napapalibutan ng mga satanas. Kaya, satanas. ayan ang nangyayari, puros kademonyuhan ang nangyayari sa bayan natin dahil yung mga nakapalibot sa kanya, puros, ayan, pansariling kademonyuhan yung gustong gawin. At eto mga kababayan, gusto ko lang iparating sa inyo na huwag na natin masyadong dikdikin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi sa tingin ko, yung mga nangyayari dito, although, siyempre, kailangan ng approval niya, hindi naman siguro siya ang nakakaisip ng mga ganito, no? Yung mga ginagawa niya sa camera. Hindi, kasi sinabi naman, ito, real talk lang, sinabi naman ni PRD, weak. So itong taong to, hindi talaga ito makakapag-decide on his own. Yun lang. Ang problema, tinitake advantage yung kanyang pagiging weak ng mga nasa paligid niya. So makikita mo naman, ang ES, iba sinasabi. Ang Department of Defense, iba sinasabi. At- Iba sinasabi nito. Iba. So hindi na natin talaga alam kung sino At ba eto talaga pa. nagpapatakbo sa Pilipinas. At eto pa, si Pangulong Bongbong Marcos ang nangako ng 20 pesos na kilo ng bigas, pero ang makikita mo sa bigas na pinamimigay, Martin Romualdez. Parang ang labo, di ba? Oo. Ang labo. Grabe ha. Oo. Ibang klase ha. Ibang klase. Mga Inglesero. Hindi, ganito kasi yan. Mga amboy. Ang mga ano ngayon ha. Demonyo. Totoo talaga ang balita. Totoo talaga ang balita na gusto talaga ata nito mag-Prime Minister. Ay, naku po. Yan. Pero ito may comment si Merlita Bungabong dito galing sa YouTube. Gumagana ang hustisya sa mga taong maraming kaso, pero yung kaso na matagal nang dismiss, ayun, tinutugis ng gobyerno. Paano yung ama natin, Pangulo sa Fulbo, kaya pinalalabas halos lahat kaya niya. Ay, grabe naman. Galit na galit. Pati pulbo. Masarap yan pagkapawis ka. Pulbo. Pupulbuhan Sa ka. likod. Yan na pala uso ngayon pulbo, hindi na Hindi pulbo. kasi, yung nanay ko noon, pag pawis ako, hindi ako pinupulbuhan, tinututukan ako ventilador. Oo, grabe naman Gusto yan. kong magkaubo. Walang Pinapaubo. Ito mayroon po, galing naman kay Karen May Plato ng YouTube, no? We Filipino, do we deserve this kind of ayuda? Tayo nagpapasahod sa kanila. In return, this... Ang choosy nyo naman. Grabe Ano ba naman naman yung yung bulok na kanin at saka sardinas na... Prasco. Ano, at least may pangalan. Ano Yun ang importante. Rhyming, di ba? Fresco, frasco. Oh, di ba? Nagaling yun, no? Maayos sa fresco, frasco, Parang, di ba? rice. Rice. Bulok na rice. Ibang klase pero sa kabilang banda, si Congressman Arnie Teves, lumaya na siya from house arrest. Ayun. Isang magandang ano yan isang magandang pang-asar na naman kay Utoy yan. Actually, Ako ito. po. Itong istorya ni Teves, kapag ayaw nila nakakarinig na magandang balita para kay Teves, gusto nila lagi pangit. Lagi kasi, Lagi hindi, pangit. dati kasi kapag meron silang iskandalo, ang pinaiingay nila na issue, Teves, bantag. Yan. Ngayon, madami na. May Rocky na, may okay ICC na. So, Iba-iba na. kaya ito na medyo nakakalimutan nila, hindi nila naasikaso. Teves, kaya ito, nakawala ngayon. Ito ngayon ang problema. Dahil hindi nila masyadong ginalingan dito, dahil nakatutok na sila sa ibang problema, wala na sa house arrest. So, ibig sabihin, hindi sila marunong mag-multitask. Di ba? Kasi nakapokus lang sila sa isa. Palagay ko, depende yan sa uso. Sa uso. Kung ano yung uso, depende nandun sa sila, uso. no? Depende. So sa madaling salita, tama si Atty. Topacio. Fake tama. news sila. Ay, siyempre. Sabi niya, di umano. Hindi natin sinasabi. Pero, Kong Teves, makakalabas ka na ng bahay mo, may tutuloy mo na yung pag-golf mo. Yun. Pero, yun lang, nakakalungkot lang kasi nga, there's no place like home. Medyo kahit na ang Timor-Leste halos kaparehas ng Pilipinas, medyo malayo. Iba pa rin talaga kapag nandoon ka sa bayan mong sinilangan. Correct. Pero hindi naman sila habang panahon nandiyan dyan. Matatapos din to. Yes. Katulad din naman kay Pastor Apollo Kibuloy na matatapos din ang iyong pag-iwas sa mga July na. naghahanap sa iyo. Eto lang yan. Dahil alam naman natin na hindi naman forever nandiyan sila. Walang forever.
kahit kailan, hindi maghahari ang kasamaan kontra sa kabutihan. Yeah. Laging mabuti, kabutihan ng nananaig. Tandaan nyo yan. Ako, galit na si Master Judea. Oo, nakabalo para may ano yun eh. Gusto ng paluin eh. Papaluin ang ganun. Oh, last message. Last message. Ito, si Boss Dada. Naku po, easy lang po tayo. Mahaba pa po ang week na to. Magkita-kita tayo dyan sa Hong Kong. Ha? Kasi pupunta kami dyan sa Hong Kong dahil dyan tayo maghatid ng balita. Magkita-kita tayo mga OFW dyan sa Hong Kong. Mabuhay kayo dyan. Again, easy lang tayo. Mahaba pa itong linggo na to. Marami pang mga issues tayong pag-uusapan. Marami po tayong dapat na i-focus. Hindi lang tayo dapat nakafocus sa isang bagay. Kailangan po lawakan natin. Kumbaga yung peripheral vision natin, kailangan paganahin natin. Correct. Kailangan hindi lang tayo dito, kailangan ito. Kailangan lahat yan ma-discuss, matackle natin. Di ba? Alright. Kotsoli, ikaw muna. Siyempre, manatili tayong mapagmatsyag. Katulad nga na sinabi ni Boss Dada, marami pa tayong laban na pagdadaanan. At siyempre, manatili tayo doon sa tama. Manatili tayo doon sa tama dahil pag nasa tama, hindi ka talaga magkakamali. Tama nga. Tama yan. Kotsoli. May tama ka. May tama ka. Attorney Roque, tuloy mo lang yan kasi kailangan namin yung mga ganyan. At talagang napakatapang nito si Attorney Roque. Talagang diretso yung kanyang mga binabanatan. Medyo nag-aano na siya, parang yung kanyang mga banat mga ala Duterte na. Yes. So, tuloy-tuloy lang. Kasi yung iba nakagitna. So, kailangan natin na yung firm. Alam tungkol natin sa anong PhilHealth. kulay talaga. Oo, ito, alam natin. Kaya relax ka lang po, Attorney Roque, dahil alam namin, dadami pa yung ibabanat sa inyo. Yes. Pero alam din namin na talagang nasa tama kayo kasi nga, yan nga. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyan. Batiin lang natin yung pamunuan, yung mga conveners at mga organizers Yun. ng Maisog. Nako. Talagang suportahan natin yan dahil ang pinaglalaban yan ay para sa ating mga ordinaryong Pilipino at para sa sambayan ng Pilipino.